Ayan po at nagdeklara na po ng all-out war itong si Manong Chavit Singson laban dito kay Bangag. At wala rin pong kagatol-gatol siya na ibinulgar na yan palang si Bangag na yan ay may plunder case din pala yung hayop na yan na nagkakahalaga ng 250 million plus sa kanyang PDAP doon kay Napoles. At yan po ay talagang nakademanda po yan sa Sandigan Bayan. Ito na nga po yung sinasabi ko di ba? Tingnan niyo itong mga milyon-milyon ang kinulimbat itong mga animal na ito. Hindi, wala walang nakukulong talaga. Ang pwede lang makulong dito ngayon yung kalaban nila. Pero dito sa mga kuwan ito, kagaya itong binulgar ni Manong Chavit Singson, di ba? Na mayroong plunder case yan. So bakit ngayon hanggang sa oras na ito nagpresidente pa? Ganun po ang batas dito sa atin. Pag ikaw ay mayaman at may pera ka, nagagaling sa pinagnakawan, marami ka nang ninakaw na pera, hindi ka na basta-basta may papakulong. Si Manong Chavit Singson na po ang nagbulgar at ang sinasabi pa nga niya ay I declare all-out war against this administration. Matindi po yan. At yun po. Pero sabi ko nga po nakakasawa na po itong mga ganitong balita. Wala na po nakakaumay na itong mga ganitong balita. At para lang po malaman ninyo, habang busy itong mga kawatan na ito sa pagnanakaw ng pera ng bayan at busy itong mga tagapagtanggol ng mga kawatan na para pagtakpan itong mga magnanakaw na tao sa gobyerno, ayan po, kinubkob na ng China ang Scarborough Shoal. See? Wala nakatutok lang sila ng nakatutok dito sa mga nakawan na ito. Wala naman silang na ipapakulong. Yang ICI na yan, tingnan nyo mga kaibigan. Ginawa lang yan na ginawa lang na drama yan. Kunwari. Kagaya nung sinasabi ni Marcos na sinasabi mahiya naman kayo. Di ba? Kasi dyan sa mga pinagnanakaw ninyo. Ayun pala, siya rin pala. Dapat yan, ang sinabi mo, nabangag ka, mahiya naman tayo sa taong bayan dahil pare-pareho na tayo mga magnanakaw. Yan sana ang sinabi mong gago ka. Buisit ka, yung pala may plunder case ka pala, hayop ka. Akala mo napakagaling mo. Magaling nga talaga. Sa totoo lang mga kababayan, magaling po si Marcos sa pagnanakaw. Maging itong mga alipuris niya. Tingnan niyo yung mga congressman niya, mga senador niya. Walang naiwan diyan, puro mga kawatan lahat. Saan po pulutin ang bayan natin? Saan po pulutin itong mga kababayan natin? Saan po pulutin itong mga naghihirap nating mga kababayan? Ayan po, nabawasan na tayo. Habang busy kayo sa pagtatakip dito sa mga kawatan, at habang busy kayo kung paano pa ulit kayo makapagnakaw ng mga buwaka ng ina nyo, ayun na, kasasabi ko lang po kanina, kinubkob na ng China ang Scarborough Shoal. Isa pa, tingnan nyo mga kababayan, kung may malasakit ito sa inyo, mga politikong ito, hindi man lang nila, wala man lang nagdi-discuss sa kanila. Diyan sa kanilang mga session, mapasenado, mapakongreso, wala man lang nagdi-discuss yung paghahamon ng China ng gira sa Amerika at dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, hindi nila dinidiscuss. Tingnan nyo, wala silang pakialam. Kasi alam talaga nila na mangyayari at mangyayari yan. Kaya busy sila sa pagnakaw ng pagnakaw hanggat may mananakaw itong mga hayop na to. Alam nila talaga magkakagira. Pero na isa,
Wala man lang nagdi-discuss dyan. Wala man lang nagtatapik dyan. Wala man lang tumatayo na congressman o di kaya tumatayo na senador na para pag-usapan niyang paghahamon ng China ng gira dito sa Amerika at dito sa Pilipinas. Wala. Kaya kayo mga kababayan ko, mabubulaga na lang kayo. Bigla-bigla na lang, hahapay na lang kayo na walang kalaban-laban kasi wala kayong kaalam-alam. Kaya ayaw ko na pong mag-topic sa mga nakawan na yan. Alam nyo na po yun, nakakasawa na eh. At gusto ko pong i-topic itong kapakipakinabang na para sana maalarma na itong ating mga kababayan dito sa paghahamon ng China ng gira. Kasi cargo de konsensya ko na kapag bigla-bigla na yan, mabubulaga na lang kayo ng gira na yan na wala kayong alam-alam, tapos alam ko na hindi ko diniscuss sa inyo ay cargo de konsensya ko. Kaya marami sana akong i-discuss, marami sana akong magiging topic na talagang tungkol dito sa mga kawatan na ito. Kaya lang nakakasawa na, sabi ko nga. Ano pa ba? Wala na po tayong kwan dyan. Wala na po tayong aasahan sa lahat po ng mga congressman, mga senador. Wala na po kayong maaasahan dyan sa mga hayop na to. Wala na. As in, wala na. Nagdududong-dunungan ang kwan ito, mga bayawak na ito, mga kawatan naman. Tingnan nyo, busy-busy sila sa kanilang sariling kapakanan. O kagaya na Jingo Estrada, dinimandan niya yung taga DPWH. Samantalang totoo naman, nakawatan din itong Jingo Estrada na ito. Ilang beses na ba nakulong yan? 2 beses na, pangatlo ngayon. Ay pang-4 na nga ngayon kung sakalit makulong yan. Oh. Diyan kayo magaling sa mga kwan, sarili ninyong kapakanan. Pag nakante kuno yung pangalan ninyo, lilinisin nyo daw kuno ang mga pangalan ninyo. Ano bang mga pangalan ninyo? Nakakasuka yung mga pangalan ninyo at pagkatao ninyo, sa totoo lang. Lahat kayo dyan, wala na akong i-itsapwera sa inyong mga putang anan nyo. Lahat kayo kawatan. Tingnan mo yung Risa Hontiveros na yan. Tanggi ng tanggi itong animal na ito. Na hindi raw siya nag-insert na kahit kailan. Ayun pala ay... kaya sinasabi ko nga, di ba noon sa inyo, hindi pa na ibubulgar yan, sinasabi ko na yan sa inyo na lahat yan mga kawatan. Kaya nga sabi ko, di ba namumutla na nga ang bilat niyan, saka i-insert. O ngayon, ayaw ko na magpakita rito. Puntahan nyo si Katon Ying. Panoorin nyo si Katon Ying kung hindi totoo ito sinasabi ko. Di ko kailangan magpanood-nood pa ng video, may video rito. Ang kinukuhan ko lang po rito, ang buisit na buisit lang po ako rito. Wala man lang kayong kahit na papaano sana mag-warning kayo sa lahat ng mga Pilipino dahil dyan po sa nagayang paghahamon ng China ng gira na yan. Dapat huwag ninyong binabaliwala, matuloy man o hindi, yung paghahamon ng China, dapat yan, dinidiscuss din ninyo yan para nalalaman ng mga taong bayan na mayroon palang gano'n na paghahamon ng China ng gira. At least kahit papaano itong mga kababayan natin makapag-isip kung ano yung dapat nilang gawin. Ganon po yan. Hindi ko naman po pwedeng ampunin lahat itong mga kwan ito. Kupkupin lahat itong mga tao. Hindi ko po kayang kupkupin. Kung ang kaya ko lang pong kupkupin lahat lang ng mga subscriber ko. Yun po yung aking laging sinasabi rito. Ay, ang subscriber ko lang naman ngayon, 130,000 pa lang. Oh.
Okay pa po yan kung gusto pa nyo mag-subscribe, edi yun. Ang sinasabi ko lang po rito, ang kaya ko pong kopkupin dito sa lugar ko ay mga subscriber ko lang po. Hindi ko po kayang kopkupin lahat ng mga Pilipino. Kaya po ganun na lang po ang aking pag-aalala sa kanila. Dahil unang-una ay siyempre, kung meron man akong unahin na i-safety or unahin na kupkupin dito, natural mga subscriber muna. Ngayon kung maluwag pa, di saka na yung mga hindi ko subscriber, pero tiyakan na po yan na hindi ko po kayang ampunin kayong lahat or kupkupin kayong lahat. Ang sinasabi ko lang po dito, mga subscriber ko lang po ang pwede kong kupkupin dito kung sakasakalit nandyan ang gira. Kaya po ang sinasabi ko lang, alam na po ng mga lahat ng mga senador at mga kongresista na yan. Yun po ang paulit-ulit ko sinasabi, bakit hindi nila dinidiscuss dyan para kahit paano ay makagawa ng hukay itong ating mga kababayan o makapunta sila doon sa inaakala nilang safety sila. Kung sakasakalit dumating ang gira na yan, wala po eh. Wala pong nagmamalasakit na mga politiko na dapat kayo ang inaasahan ng mga taong bayan. Pero ang inaasikaso nga po ninyo talaga ay kung papaano pa rin kayo makapangulimbat, kung papaano pa rin kayo pagtakpan itong mga protector ninyo. Hindi po totoo yung ICI na investigasyon. Una, kung talagang gusto po nilang malinis or makatotohanan niyang investigasyon ng ICI na yan, dapat sana nakatilibay yan, kagaya po ng mga hearing dyan na ginagawa. Lalabas na lang, ganito na lang. Basta na lang inilabas nila. Hindi po totoo yan. Tandaan po ninyo itong sinasabi ko. Ayon dito sa aking obserbasyon sa mga nangyayari. Puro kwan po yan, puro drawing. Unang-una, kung mayroon man dapat ditong kasuhan, kung mayroon man dapat ditong makulong, ay di una na itong si Marcos dahil yan pala ay may kaso na ng plunder yan. Ayon po yan dito kay Manong Chavez Singson. Kaya nga po nagdeklara na po ng all-out war dito kay Marcos, itong si Manong Chavez Singson dahil alam niya na mayroong ninakaw itong si Marcos. Magsasabi ba ganyan si Manong Chavez Singson kung hindi totoo? Pero sabi ko nga po, wala na po akong pakialam. Kasi sawang-sawa na po ako sa kanya. Alam naman po ninyong lahat yan. At hayaan ko na lang po yung mga ibang vlogger na magtapik ng mga magnanakaw na ito. At ako naman po rito, ay sabi ko nga po, kung hindi ko na i-discuss sa inyo itong paghahamon ng gira ng China na ito, ay cargo de konsensya ko. Kung bigla-bigla na lang na wala kayong kamalay-malay, hahapay na lang kayong lahat. Anyway, kaya nga po lahat ay itinuturo ko. Kagaya lamang po nung kung inyo pong natatandaan, yung pong kalamansi at saka sili. Tinuro ko na po yan sa inyo, ha? So, mag-imbak lang po kayo ng kalamansi at saka sili. At pagka inaakala nyo pong nandyan na, kung inaakala po yung tagilid na talaga, saka nyo gawin yung itinuro kong proseso kung paanong gawin yung kalamansi at saka sili, yan po ay napakabisa na pangontra ng virus. At ang virus po niyan ay mas matindi po yan ng COVID-19. Na hindi lamang po respiratory ang tatargetin ng virus na yan, kundi lahat na po ng internal organ ng tao. So yun po ang pinakamabisa, yung itinuro ko pong kalamansi at saka sili. Doon po sa magtatanong na naman kung ano raw ang gagawin sa kalamansi at saka sili, nandyan po yan sa mga videos ko. Kaya nga po, kaninin nyo, ugaliin nyo po na kilalanin ako muna. Kilalanin nyo ako. Marami pong hindi nakakakilala. Tanong ng tanong kung saan daw ba ako, saan ko raw ba sila dadalhin.
kung saan ba lugar, kung taga saan daw ba ako. Nako po, ilang pong beses bang i-discuss sa inyo yan. Kung talagang nagsusubaybay kayo dito sa channel ko ay alam niyo kung taga saan ako at alam niyo kung saan ko dadalhin kung sakasakalit nandyan ang gira. So, ibig lamang pong sabihin ay ngayon nyo lang napanood yung mga sinasabi ko para po gusto ninyong malaman yung kilalanin ako, nandyan po yan sa video. Ugaliin po ninyo na balikan nyo yung mga video ko dyan para malaman nyo kung ano at kung saan ko kayo dadalhin kung sakasakali. Ganon naman po eh. Kasi hindi naman po ako magsasalita rito kung hindi ko na itinuro. Maraming beses ko na pong itinuro yung kalamansi at saka sili na yan. Kaya ang mahalaga nga po rito, pag pinanood nyo po ang video na wala namang kakwinta-kwinta itong kahit na sinasabi ko naman po, di ba, sa inyo. Kung sa inyo po ay walang kakwinta-kwinta itong mga dinadaldal ko ito at pinanood nyo at nag-comment kayo, hindi ba dapat panoorin nyo ng buo para maintindihan ninyo? Hindi po ba ganun? Ngayon, kung hindi kayo interesado, huwag nyo nang panoorin, huwag na kayo mag-comment. Kasi nakakahiya lang kayo doon sa makakabasa ng kasama ninyo. Magko-comment kayo, mali-mali yung mga kino-comment ninyo. Anyway, nandyan po yan sa video, kaya wala na po kayong dapat tanungin sa akin tungkol sa kalamansi at saka sili. Kaya nga po ang sinasabi ko rito, hindi ko nakasalanan kung hindi nyo magawa yan at magkamatay kayo pagdating ng gira at pagdating ng pakakawalan nilang mga virus at mga lasong na yan, ay hindi ko na po cargo de konsensya kasi itinuro ko na po sa inyo yung kalamansi at saka sili. Doon po sa ngayon lang po makakapanood, nandyan po yan sa mga videos ko. Balikan niyo po. Malalaman niyo po kung anong proseso ng kalamansi at saka sili. At kung ngayon lang po nakakapanood, sige, ikukwento ko lang ng maiksi-maiksi lang. Dahil ilang libong beses ko na ikininto ito. Noon pong time ng COVID-19, ang sinasabi ko po dati, wala po akong pinagdadadaldal sa Facebook live ko, kundi sabi ko sa mga live ko sa FB, kayong mga tao, kumuha kayo ng usbong ng sampalok kung kayo ay lalabas, ngatain nyo lang para kayo nagnangata ng kung ano man yung ngangatain ninyo. Pero usbong ng sampalok ang ngangatain nyo bago kayo lumabas ng bahay. Dahil yun po ang bisa na isa rin panangga po yan ang yung COVID-19 na virus na yan. So, ibig sabihin pagka ngumangata kayo yan, hindi po papasukan ng virus yung inyong respiratory o baga. Kumbaga, lahat po ng mga sumunod sa akin, wala pong ako nabalitaan na namatay sa kanila dahil sa COVID. Pero yung mismong kapitbahay ko, na mismong personal kong pinuntahan at tinuruan ko, anong sagot? Puro lang daw kalokohan ako. Di nung sinabing puro kalokohan ako, ay di, anong nagawa ko? Di tumalikod ako. At hinayaan ko na lang sila. O yun. Lahat po ng pamilya nila patay sa COVID-19. Samantalang itinuturo ko lang sa kanila yung usbong lang sana ng sampalok, pero ang sagot nga sa akin kalokohan lang. Pero yung mga sumunod, sabi ko nga po, ni kumati ang lalamunan, hindi po. Wala po akong nabalitaan sa kanila na namatay dahil sa COVID-19. Ganito rin po. Kaya itong silit kalamansi, kasi nga po, mas matindi po itong virus or laso na pakakawalan itong China na ito at saka Russia. Baka hindi po ninyo alam, magkakampi po yan. China, Russia at saka North Korea. Iyan po yung mga bansa na mga talagang mga ito. Nandyan po yung mga illegal na mga laso na mga weapon nila. So, kaya po, sinasabi ko po ito dahil nga
Bago ko naman po kasi sinasabi ito, pinag-aralan din po namin ng team ko. Para lang po sa kaalaman ninyo, isa po akong chemical engineer. Kaya alam ko po na mag-formulate ng mga ganyan. Alam ko po yan. Hindi naman po, wag na natin pag-usapan pa kung ano pa yung alam ko. Ibig sabihin, magkakasama na po yan pagiging kanyan. Kaya po, alam ko rin po mag-formulate yung sinasabi kong Victoria's Secret na kung saan yung malanghap lang nung tao na gusto kong mapatayin, mamamatay po. Kaya alam ko po itong sinasabi ko. Paulit-ulit ko po yung sinasabi na i-subscribe nyo itong channel ko para sa 2028 ay kakandidato ako para may panalo natin. Natural, mag-subscribe kayo para marami tayong butante. Ay kung ayaw nyo naman, adi wag. Wala namang problema sa akin. Total talaga namang wala naman talaga akong plano na pasukin niyang politika. Oh. Sabihin na naman itong mga hindi nakakaintindi, bakit nga papasukin ko ang politika kung wala akong planong pasukin ang politika? Yan na naman sabihin itong mga hindi nakakaintindi. Di ba pa ulit-ulit ko po sinasabi? Mailagay man ninyo ako dyan, 1 hanggang 2 buwan lang ako na mananatili dyan. Aalis din ako. Dahil doon sa 1 hanggang 2 buwan, nalason ko na lahat itong mga kawatang mga politikong ito. Yun lang. Dahil kung gusto ko lang ng politika, abay dito po sa amin, naku po, ipinapaabaya ko na lang po eh. Wala po akong kwadyan. Unang-una, pag pinasok ko ang politika, pag nakita itong lugar ko, sasabihin na galing sa pinagnakawan itong pinagpagawa ko dito sa lugar kong ito. Ganon po yan. Kaya wala po akong plano na pasukin ang politika dahil unang-una, demonyo pagdandiyan ka sa politika. Kung ikaw ay politiko, isa ka ng demonyo. Sigurado ako. Wala pa rito, wala pang nakagawa nito kahit na sinong tao rito sa Pilipinas. Itong nagawa ko. Ngayon, halimbawa, naging senador ako or congressman. Nakita itong lugar ko. Alam nila kung gaano kung ilang pera ang nilostay nito. Alam nila yan, matatansya nila. Sabihin nila, galing sa pinagnakawan ko o galing pangangurakot ko. Ngayon, nagawa ko ito. May masabi ba sila? Kasi never in my life na maging barangay tanod, hindi ako pumasok. So, wala silang masasabi. Kahit pa makita nila itong lugar ko mismo. Kasi mayroon 3 politiko ang alam nito. Itong lugar ko mismo. Pero sinasabi ko sa kanila, wag nilang ilalabas ito. Wag na lang sasabihin ito. Buti naman marunong tumupad sa usapan. Yun po eh. Kaya napakakuan po. Hindi po sumagi sa utak ko ang pasukin ang pagiging politiko. Hindi, wala po sa kanyan. Never. Maging sa panaginip. Kaya ko lang po sinasabi na i-subscribe nyo ito para sa 2028 ay ilalaban natin, magpapail ako ng candidacy, pero if ever man na manalo ako, 1 lang hanggang 2 buwan lang ako mananatili
diyan sa kung ano mang posisyon na panalunan ko. Hindi po ako magtatagal. Dahil ang sinasabi ko po sa inyo paulit-ulit, kung gusto ninyo pong magbaguhin, kung gusto ninyong umangat ang pamumuhay nitong ating mga mahihirap na kababayan, at kung isa ka sa nanonood dito na mahirap ang buhay mo, at kung gusto ninyong baguhin ang inyong buhay, walang ibang paraan kundi ang lasunin itong mga politikong mga kawatan. Hanggat nandyan itong mga politikong mga kawatang ito, maniwala kayo sa akin, mananatili kayong gumagapang sa kahirapan. Tingnan niyo yung gobernador na dating congressman na itong si Johnny Pimentel. Garahing-garahe lang nagtayo ng worth 1 billion. Garahe pa lang yun. Ay yung mga kwanpa niya, yung mga high-end na mga sasakyan niya. Kagaya lang din po ni Diskaya. Pagkarami-raming mga sasakyan ng mga high-end. Bakit hindi pa iniimbestigahan yan? Bakit hindi pa pinupunta ng Bureau of Customs yan? Para alamin kung yan ba ay legal na import yan? Kagaya itong mga sasakyan Diskaya na hinila na ng BOC or Bureau of Customs. Kagaya rin itong isang congressman na ngayon ay mayor din ng Misamis ba o Samis. Tingnan mo, nagkawat din ng 150 million. Itong Gigi Suarez na isang ito, yung mukhang ulupong diyan sa Kongreso. Tingnan mo kung anong pinaggagawa nitong mga animal na ito. Lahat po yan. Lahat po. Kaya ang sinasabi ko lang po rito, wala na pong ibang paraan hanggat hindi nalalason at pinapatay itong mga kawatang mga demonyong ito. Kahit kailan, hindi na po mababago ang buhay ninyo. Ngayon, sino lang ang pwedeng gumawa niyan? Ako lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kung nandyan na ako. Gets niyo po ba ang ibig ko sabihin? Ibig sabihin kung nandyan ako sa Kongreso or nandyan ako sa Senado, madali lang po yung access ko. Makakaikot po ako dyan sa lahat ng mga opisina ng senador na yan at makakatawid pa rin ako sa opisina ng mga kawatang mga congressman na ito at makakapagbigay ako or makakapaglagay ako ng mga sobre na naglalaman ng Victoria's Secret. At pag yun ay nabuksan nila yung sobre na yun, doon na unti-unti ng mauupos na parang kandila yung mga buhay nila. Natural, ang pipiliin ko lang, lalagyan ko lang ng sobre. Natural, itong alam ko lang ng mga kawatan. Kaya po, wala pong makakagawa niyan. Ako lang po. Sinabi ko na po sa inyo kung bakit ko alam mag-formulate ng Victoria's Secret na pwedeng lang ikamatay sa lalong madaling panahon. Maniwala kayo at promise ko sa inyo, hindi na mababago ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Mananatili pang mahirap pa sa mga sawa na gumagapang sa kahirapan. Walang kasing tulad din sa mga manok yan or mas masahol pa lalo kayo sa mga manok. Mas maganda pa ang buhay ng mga manok dahil ang mga manok isang kahig, isang tuka. Kayo, sa ngayon lang, sa ngayon, kahig na kayo ng kahig, wala pa kayong matuka. Yun po ang ibig ko sabihin. Wala na pong pag-asa hanggat, paulit-ulit ko na sinasabi ito, hanggat hindi napapatay o nalalason itong mga kawatang ito. Wala na po. Hindi na mababago ang buhay ninyo. So hanggang dito lamang po at pasensya na po kayo.
kung medyo magaspang dahil hindi ko na lang po talaga matiis eh. Ito sa dami. Yung dating numero ng mga iniikutan namin, grabe, parami pa po ng parami. Kaya ganun na lang po ako magsalita. Dahil ako mismo ang nakakakita ng kahirapan ng mga kababayan ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.